ngayon sa New Testament tayo, so para malaman natin kung sino yung ating pastol. At sinabi na kung pumasok tayo sa pintuan ng kulungan, tupa, hindi umakyat sa ibang daan. Dapat papasok tayo sa pintuan, sa tamang pintuan mga kaibigan ng kulungan, hindi yung sa ibang daan kasi kung sa ibang daan, ang ibig sabihin daw nun ay tulisan at magnanakaw. No, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa kundi umaakyat sa ibang daan ay gayon ay tulisan at magnanakaw. Datapwat ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. Binubuksan siya ng bantay pinto at dinidinig ng mga tupa ang kanyang tinig at tinatawag ang kanyang sariling mga tupa sa pangalan at sila'y inihahatid sa labas. Yan mga kaibigan, kilala natin ang ating pastor kung sino siya at alam natin kung ano ang pangalan, ano? So parang gano'n din yun, kung alam natin kung sino ang ating Panginoon at Diyos, alam natin ang pangalan ng ating Panginoon at yun ang tinatawag natin. Tama po ba? At dito sa 5 at sa iba'y hindi sila nagsisisunod, kundi nagsisitaka sa kanya, sapagkat hindi nila nakikilala ang tinig ng mga iba. Sinasalita ni Jesus sa kanila ang talinghagang ito, datapwat hindi nila mapag-unawa kung anong mga bagay ang sa kanila'y sinasalita. Yan mga kaibigan, yung sinasalita ng talinghaga ang itong mga salita na to at ang makakaunawa ay ang kanyang mga tupa lang, ang kanyang siyempre yung kanyang yung connection sa kanya. Kaya mag-reflect, examine na tayo sa ating sarili mga kaibigan kung yun, wag po tayong yung magdamdam or masaktan dahil siyempre alam natin sa sarili natin kung meron tayong naunawaan mismo pag halimbawa tayo ang magbasa o mega love shoutout po sa inyo dyan. Salamat sa pagtambay. So yun po ang totoo mga kaibigan, maunawaan natin ang sinasabi ng ating Panginoon, ang ating pastor. Pag tinawag tayo, alam natin na siya yung tumawag. At syempre, 'di ba, pag alam natin na tinawag tayo, sinusunod, no? Ngayon actually 'no, meron sigurong nakakaunawa ngunit ayaw lang sundin. Kasi talagang mas nananaig yung makamundo ba. Mas masaya kasi sa mundo mga kaibigan, 'no? Kahit ako nga, sa totoo lang, actually ang gusto ng Diyos ay magbasa na lang ako ng Bible, pero minsan naaliligaw ako, nagpupunta-punta ako, sabi ko mamaya na lang silip muna ako. Silip-silip ako sa mga live mga kaibigan or sa mga premiere, tinitingnan ko ano mga ginagawa nila. So, sa silip-silip nawala na ng oras, so naubos na yung oras ko, hindi na ako nakapagbasa ng Bible. So, yun mga kaibigan is, temptation din yun at nasa mundo din, makamundo din yun kasi 'di ba?